Oh, kita mo, bigla nilang inactivate si Vico Soto para pangontra sa mga diskaya. Ano ngayon ang linya ni Vico Soto? Vico Soto revealed, let's sing a song. I see your true colors shine true. I see your true colors. Ginamit nga siya doon para papulaanan ang mga sinabi ng mga diskaya. Siyempre, mabango ngayon si Vico Soto kasi nga kunwari mga anti-corruption emerald. Tapos, siyempre, ginamit siya o inimbitahan siya. Wala naman siyang ganap doon sa House of Representatives. Wala naman siyang alam what was his useful information during the HOR hearing. Anyone? Correct. None. Except, para magkaroon ng gotcha, ay ng quotable quote sa kanya against sa mga diskaya. Ano yung sinabi? Huwag niyo papaniwalaan yan. Hindi yan, sinungaling yan. May mga tao daw magagaling magsinungaling. Ay, huwag paniwalaan. Di lahat. Di tapos na. Si BBM, sinabi niya, hindi, name dropping lang yan. Si Vico Soto, ay sinungaling yung mga diskaya. Baka tapos na ang flood control fiasco. Di ba si Vico Soto, sinasabi niya, wag daw paniwalaan ng mga, diskaya. O anong tawag doon? Fixer! Si Vico Soto ay isang fixer ng corruption issue na to. Tapos, yung mga taong naglabas talaga ng listahan, ito ang mga emerald. And they have personal experience, Personal experience. Oo. And now, they're trying to destroy the diskaya by activating Vico Soto against them. Hindi niyo ba nakikita ang mga eksena? Tapos si Tito Soto ang naging Senate President. Napanood ba yung hearing kanina? Snippets. Hindi ko pinanood kasi alam ko na mangyayari, Bex. Diyos ko, Lord. Girl, halatang-halata naman ang nangyari, no? Pinangalanan, ang pinsan. Biglang nagkaroon ng shuffling. Bakit? Yes, alam nyo na. Tapos si BBM, todo ngayon naman siya tanggol. Diba? Ang sabi niya, lahat naman ng nane-name drop So, ibig sabihin, the BBM and Martin alliance is still very strong. Yes! Siguro pinagbigyan na si Ma'am Shi. O sige, pagbibigyan kita, nababalahurin yan. Pero merong time's up. So, yun nangyari nun sa Senate, time's up yun. Time's up. Kaya ngayon, back to regular programming. Biglang nare-route, di ba? Bakit biglang nare-routing? Ang usapan daw kasi, PR lang daw dapat talaga tong flood control. Sineryoso daw kasi ng mga tao. Kita mo, biglang nilang inactivate si Vico Soto para pangontra sa mga diskaya. Ano ngayon ang linya ni Vico Soto? Vico Soto revealed, let's sing a song. I see your true colors shine true. Di ba ang surreal? Ang role lang ni Vico Soto doon sa House of Representatives para pangwafos sa mga diskaya. Correct. So anti-diskaya lang siya, no? Hindi siya anti-flood control scam. Ginamit nga siya doon para papulaanan ang mga sinabi ng mga diskaya. Siyempre, mabango ngayon si Vico Soto kasi nga kunwari mga anti-corruption emerald. Tapos, siyempre, ginamit siya o inimbitahan siya. Wala naman siyang ganap doon sa House of Representatives. Wala naman siyang alam. Wala naman siyang what was his useful information during the HOR hearing? Anyone? Correct. None. Except, para magkaroon ng gotcha, ay ng quotable quote sa kanya against sa mga diskaya. Ano yung sinabi? Huwag niyo papaniwalaan yan. Hindi yan, sinungaling yan. May mga tao daw magagaling magsinungaling. Ay, huwag paniwalaan. Di lahat. Di tapos na. Si BBM, sinabi niya, hindi, name dropping lang yan. Si Vico Soto, ay sinungaling yung mga diskaya. Baka tapos na ang flood control fiasco. Magtatayo na in 48 hours, magde-declare daw, ipapakilala na daw ni Bongbong Marcos ang mga personalidad na mag-iimbestiga ng flood control fiasco. So, pinili niya yon. Malamang.
naging independent, pinili mo yon, sangkot ang pinsan mo. So malamang yung pinsan mo hindi imbestigahan dyan. Kaya, tapos na yan. This is like a malaking sarsuela. I think hindi nila na-control. They were not able to control the Diskaya revelation. Correct. It's already out there. Ako tingin ko that is the last and probably the only hearing na unscripted sa Senate. At ngayon, ang gagawin ng mga yan, damage control. Diba, pinangalanan, nirelisan nila si Vico Soto. Anong ginawa ni Vico Soto? Naku, huwag niyong paniwalaan. Diba si Vico Soto, sinasabi niya, huwag daw paniwalaan ng mga, Diskaya. O anong tawag doon? Fixer! Si Vico Soto ay isang fixer ng corruption issue na to. You have to understand na si Bing Lacson, meron daw siyang listahan ng mga emerald. 67. Bakla, anong petsa na? Tapos binawi niya yun, di ba? Sabi niya, wala naman daw siyang ebidensya. Bakit may listahan? Tapos yung mga taong naglabas talaga ng listahan, ito ang mga emerald. And they have personal experience, personal experience, oo. And now they're trying to destroy the Diskaya by activating Vico Soto against them. Hindi niyo ba nakikita ang mga eksena? Tapos si Tito Soto ang naging Senate President. Tapos nakita niyo ba yung target? Ilan yung kumampi pa kay Cheese? 9, di ba? 9 sila, 9. Bex, kita mo tina-target nila ngayon sa House. Si Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. So, 9 minus 2 equals 7. So, 24 minus 7 is, so ngayon, gumagawa na sila ng bitag para, babaliktad kayo. 17. And that is the magic number in order to impeach Sara. Yes. Girl, next year, magkakaroon yan ng impeachment trial. Diba? Kaya I'm sorry mga Villar, no? I'm disappointed with you. Yeah. Wala akong expectation sa mga Villar eh. Nararamdaman ko talagang babaligtad yan. Kasi syempre, business yan over anything else eh. Pero nga, yun nga, diba? Iniipit na sila. So ngayon, sa kanila kayo or amin? So itong flood control, hindi natin alam kung meron talagang sabit itong mga to. Pero iniipit na yan sila. Kita mo yung di ba, sabi, may supina, may ganyan, may eksena bells. Bakla, uubusin niyang mga kakampi ni Sara sa Senate because that is the only way to win votes. Kaya sinasabi ko sa inyo itong mga to, this is one huge sarsuela. Wala na, tapos na. Ano na yan? Diba? Mas pinipili pa nila i-connect sa mga lahat. The Bongbong Marcos Show. Sabi nga ni Mama Lenny, #1 sinungaling. Maniwala dyan, padrama-drama pa siya. Hindi ko alam na ganito na pala ang gobyerno. Tingnan mo kami. At ang nakakaloka, yung nag-i-interview sa kanya na anti-Marcos, hindi man lang natawa. Si Vicky Morales. Oo, tapos parang pa siya, you look teary-eyed. Nakakaloka. Yung sa mga Diskaya kasi, it seems to me na yung mga Diskaya, mga mga hustler talaga. Yung mga, because of the development, mukhang itong mga Diskaya, wala silang mabigat na politiko na backer. Pagkatapos ngayon, since they were successful sa construction business, yumaman sila ng bonggang-bongga, ugali raw kasi talaga ng mga Diskaya, talaga sinasalihan lahat ng bidding before eh. So, hustler talaga sila. Masipag, talaga nag-grind talaga, pukpukan, ganun. The Diskayas eventually realized na parang, ang laki-laki ng mga pinagbibigay namin ng mga cut, pagkatapos kami, ang lit-lit ng kita namin, ganyan. Kung magpolitiko na lang rin kaya kami, ganun. And I think that is when the Diskayas fell apart. Kasi, nagkaroon sila ng political ambition, tapos, nilabanan nila si Vico Soto sa Pasig. Ngayon, itong flood control issue na to, ginagawa nilang poster boy ang mga Diskaya. Kaya nga sabi ko, makinig kayong lahat ng mga galit sa flood control issue. Habang ginagawa ang mga Diskaya na poster child ng flood control problem, the more Vico Soto is going to benefit from it. Kasi yan ang magkalaban eh. Yung magkalaban sila sa politika sa Pasig, 'di ba? Naglaban yan bilang mayor sa Pasig. Si Sara Diskaya at saka itong si Vico Soto. So ngayon, the more na i-highlight nila ang mga Diskaya, kurap, ganyan.
at pinipit against Vico Soto, the Diskaya became the perfect villain to the Mama Mary image of Vico Soto. Diba? But it has nothing to do, or at least it has a very, very, very little thing to do with the flood control scandal. Kasi ang mga Diskaya, hindi nga sila yung hindi nga sila yung number one na contractor, SunWest. Hindi naman sila, diba? Hindi ba? Siyempre, yung may-ari ng SunWest, nasa US na. So, pinaalis na. Inabisuhan na, di ba? Inabisuhan na, umalis ka na dyan, umalis ka na. Ngayon, dahil wala naman yung mga involved, back to regular programming. Di ba? So, ako ito na masasabi ko, no? Yung Indonesia, nagwarla-warla na yung mga tao sa Nepal. Nepal, oo. Asawa ng Prime Minister ay natik, sinunog ng mga tao. Grabe, no? Ganon sila kagalit, sinunog nila ang asawa ng PM at sinunog nila mga bahay ng mga hindi ba? Student-led yung sa Nepal no? Student-led. Oo, naimbierna na lahat. Naimbierna na lahat. So, eto talaga, pinaglalaruan tayo. Kasi nga, they know that they can. Nahawak nila yung mainstream media. And then that's all what they need. Hawak nila yung mainstream media Hindi ba? O kayo dyan sa mga social media, hanggang social media lang naman kayo, ganyan ang mga eksena niya. So hawak nila ang mga mayayaman, hawak nila siguro ang simbahan, kita mo yung simbahan, wala man lang magsabi, oy, Martin Romualdez, corrupt ka, ganyan, mag-ano ka. Wala, lahat naman yan. Siyempre, nagdo-donate din yun sa simbahan yung mga yan, no? So, ngayon talaga, wala. Parang, chika-chika portion. Ganyan. Chikahang portion na lang yan. Kasi nga, pag pakinggan mo yung mga Diskaya, talagang, okay, ganig kayo, pero may nararamdaman akong sincerity sa sinasabi ninyo. I am going to show may yung mga Diskaya actually napanood mo ba yung nagsabi yung mga Diskaya na eto ang implication consequences ng affidavit mo. Hindi ka ba natatakot makulong? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Why did you execute this affidavit? Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil inukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil 120 million Filipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kaming patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kaming magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat mutual terminate nila ang mga project namin. Hindi kami pinasisingil. Road ride of way ang nangyayari po. Kaya po kami po ay sinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami mag-asawa. Bulak, 1 kilong bulak o 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una, pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong iilang piraso na ito, alam po namin na may dangal po kaming mamamatay. Kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas. Na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantalang ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, pagbigyan niyo po sana kami kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil una, matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin
Kasi ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudya sa iba't ibang pang mga contractor na, hoy, tinaw nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah, tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw, parang nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao na ang maging star witness. Chair, if I may, naiintindihan mo ang implication Ayan. consequences ng affidavit. Diba? Nakita mo yung, I really think na tama naman yung mga contractors. Actually, may kilala akong dating government official na sabi sa akin, so may kakilala daw siya. Mas mga taga Cebu, na contractors. Pati yung mga contractors na nagbibigay before, nasusuka na ngayon din daw sa corruption. Yes. Kasi nga, parang kasi sila rin yung maaano na bakit sobrang laki na ng SOP. Parang hindi na siya, wala na siya pakundangan. Yung SOP is parang wala kaming pakialam kung anong mangyari sa gagawin ninyo, basta bigyan nyo kami ng Andalusia Festival. Parang ganyan na yung sistema ngayon. Kaya kita mo, di ba? Ano nangyayari? Dead man na lang. Hindi na lang, ikaw ba naman kung contractor ka, hiningan ka na ng ganito, kinatsyungan ka na ng ganito, kinatsyungan ka na ng ganito. Alam mo naman gawin mo pa yung the same specification na in-offer mo. So, wala na talaga. And, kaya itong sina Curly, no, at itong mga Diskaya, well, you deserve what you were getting from the Filipino people because you gusto nyo kasing guminhawa yung buhay nyo sa ganyang paraan, so you have to face the consequences. Pero I will not I will give it to you na I can feel your sincerity. Maganda yung sinabi niya na kung mamamatay po kami ngayon dito, at least kahit paano mamamatay kami na may dangal. In fairness, diba?